What I want to point out is this. It is not China, but the Philippines that frequently provokes the escalation of the situation in the South China Sea. The door of dialogue and communication between China and the Philippines is open, but the key is that the dialogue should be sincere, and the results of the dialogue should be implemented, instead of talking about dialogue, but constantly provoking and making trouble in action. Itong mga to, no? Ang matindi dito sa China, yung mensahe nila, yung mga statement nila na paulit-ulit, lagi nilang pinalalabas na mali ng Pilipinas kung bakit nagkakaroon ng issue o sigalot sa West Philippine Sea. Ang palagyan nila sinasabi, tayo yung nagpo-provoke sa kanila kaya nila ginagawa yun. Mga lintik pala itong mga to, kayo yung dumayo, yung China ang dumayo sa ating katubigan. O, sino nang gugulo? Kayo yung dumayo eh. Kami ba dumayo dyan sa exclusive economic zone nyo? Hindi. Tayo ba Pilipinas? Hindi. Sila. Kaya walang naniniwala sa kanila kasi ganyan nga mga pag-uutak. Paano maniniwala sa inyong international community? Yung international law na sinasabi ninyo, kayo ang unang-unang hindi tumutupad dito. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Bago tayo magsimula dito mga utol, ay papakita ko muna sa inyo ang isang matapang na pagsagot ni President Bongbong Jr. sa isang pagpupulong na ginanap sa Singapore kamakailan lamang. Eto po yan kung saan binara niya dito ang isang Chinese general na nagtanong sa kanya na parang sinisisi pa ang Pilipinas, pero ito po yung naging tugon ni President Bongbong Marcos. Ayan. Ganyan ang paninindigan ng ating Pangulo. Kaya nga nagkakagulo kasi umaalma ang Pilipinas. Kasi dati hindi. Ngayon inaalmahan sila. Kaya sila natataranta. At napakagaling ng diskarte na ginagawa ni President Bongbong Marcos dahil hindi ngayon sila makaatraka dahil napakatibay ng alyansang nabuo halos ni President Bongbong Marcos bukod sa United States of America. Yun yung reason why kung bakit feeling ko ay nasa upper hand na tayo ng usaping ito ng pang-aagaw ng China sa West Philippine Sea at wala na silang magagawa. Ang kailangan na lang natin mapalayas natin ito sa pamamaraang hindi violente. Okay? Kasi hindi pa to lalayas mga to pero nakita nyo naman ang sinabi ni President Bongbong Marcos. Kapag may nadisgrasya kayong Pilipino, nasaktan na kami, pero pag may nadisgrasya kayo, gera na to. Parang ganon. Okay? Dito muna tayo kay Melbs Castle. Iyak si Mauning. Nagulat direktang pinagbantaan ni PBBM. Magkakagera tayo dyan. China, subukan nyo. Iklop ang Chinese Foreign Ministry kay Pangulong Bongbong Marcos. Pagbantaan ka ba namang magkakagulo dyan pag may inaresto kayong mga Chinese? Diretsahang kasing pinagbantaan ni PBBM ang China. Depensa naman agad ni Mauning, wala daw dapat ikabahala ang Pilipinas. Chill lang daw dapat tayo. Wala raw aarestuhin ng China basta walang gagawing illegal ang mga Pilipino fisherman. Imbis raw na idaan sa init ng ulo, bakit hindi na lang daw may pag-usap na sa China? Pero nauna na kasing tinutulan ni PBBM ang pakikipag-ayos sa mga Chinese. Kasi nauna na naipag-usap. Ilang beses na ba naipag-usap? Dinayo pa nga yan Dinayo yan na President Bongbong Marcos pero pagkatapos ng pag-uusap, ginawa na naman nila yan sa West Philippine Sea, di ba? Kung ano man naging usapan nila yun. Noon malamang sinabi lang ni President, hindi natin alam kung ano naging kalabasan, basta ang alam ko nagkasundo sila. Pero anong ginawa ng China Coast Guard sa ating mga teritoryo? Ganun pa rin naman, baka mas lumala pa. Kumbaga, sinusubukan talaga nila. Gusto nila kasi tayo yung maunang gumera kasi pag ganun, marirevoke kasi yung Mutual Defense Treaty natin with the US. Kaya hindi po tayo gumagante sa mga pambubuli nitong China. Okay, pero pag inatake tayo nitong mga to ng violente at marahas,
Yun, doon na po may invoke yung Mutual Defense Treaty with the US. Kaya ako nga nasabi na nasa upper hand na tayo ng pag-uusap na to tungkol sa claim sa West Philippine Sea. Kasi tayo naman, unang-una tayo may karapatan. Pangalawa, mas maraming kumakampi sa atin kesa sa China. Okay? So parami ng parami ang kumukundi na sa ginagawa ng China kasi hindi lang rin naman sa Pilipinas nila ginagawa yan. Nagkataon ang naging Pangulo natin palaban sa kanila. Yun nung wala silang magawa. Tuloy na muna natin. Hamon pa noon ni Pangulong Bongbong Marcos kay Xi Jinping, palayasin nyo ang lahat ng Chinese na barko sa West Philippine Sea. Doon kami makikipag-usap sa inyo. Pero hanggat hindi pinapauwi o pinapalayas ang mga Chinese na yan sa ating teritoryo, walang pag-uusap na mangyayari. There's no need for any individual or entity to worry as long as there is no illegal behavior. What I want to point out is this. It is not China, but the Philippines that frequently provokes the escalation of the situation in the South China Sea. The door of dialogue and communication between China and the Philippines is open. But the key is that the dialogue should be sincere, and the results of the dialogue should be implemented, instead of talking about dialogue, but constantly provoking and making trouble in action. Itong mga to, no? Ang matindi dito sa China, yung mensahe nila, yung mga statement nila na paulit-ulit, lagi nilang pinalalabas na mali ng Pilipinas kung bakit nagkakaroon ng issue o sigalot sa West Philippine Sea. Ang palagian nila sinasabi, tayo yung nagpo-provoke sa kanila kaya nila ginagawa yun. Mga lintik pala tong mga to. Kayo yung dumayo, yung China ang dumayo sa ating katubigan. Sino nang gugulo? Kayo yung dumayo . Kami ba dumayo dyan sa exclusive economic zone nyo? Hindi. Tayo ba Pilipinas? Hindi. Sila. Kaya walang naniniwala sa kanila kasi ganyan nga mga pag-uutak. Paano maniniwala sa inyong international community? Yung international law na sinasabi ninyo, kayo ang unang-unang hindi tumutupad dito. 'Di ba? Paulit-ulit yung sinasabi nila. Tayo, yung Pilipinas, ang nagpo-provoke sa kanila kaya nila ginagawa yun. Mga lintik talaga . Kaya wala nonsense na makipag-usap sa kanila. Nonsense na talaga mga utol. Tama lamang yung desisyon ng ating Pangulo na wag na makipag-usap sa kanila. Kung gusto niyo makipag-usap sa amin, lumayas kayo sa aming teritoryo dyan. Tapos sasabihan sincere, kailangan makipag-usap, dapat sincere. Kayo yung hindi sincere, kayo yung nambubuli. Sino ba nambubuli? Tayo ba? Pilipinas ba? Mga tulonggisin pa tayo no? Anyway, nakakagigil lang, diba mga utol? Pa-comment ang inyong gigil sa sinabi nito. Hindi na siya siya ay nagre-representa ng Chinese government. So yun yung utos o mandato sa kanila ng kanilang presidente na si Xi Jinping. Okay? Lintik yan diba? Puro kalokohan lang mga pinagsasabi niya mga yan. Wala nang katotohanan. Huwag na kayong maniniwala dyan sa mga pinagsasabi niya mga yan. Tanggal ang angas ng China napahiya si Mao Ning. Gulo kung gulo gusto ng China, di takot dyan si Pangulong Marcos. Gusto pa rin natin ng kapayapaan. Pero syempre di tayo papayag at padadaig sa mga bully na yan. The new policy of threatening to detain our own citizens, that is different. That is an escalation of the situation. So, yes, it is now very worrisome. Naalala nyo ba noong 1995, sinabi na noon ng China nang wala tayong dapat ikabahala sa itatayo nilang silungan ng mga Chinese fishermen. After ilang taong di pagbabantay ng Pilipinas, magulat-gulat na lang may base militar na ang China sa Mischief Creek. Tingin ba ng China mauuto muli nila si PBBM? Malaking imahinasyon yan. I've said it many times, you should try everything. You don't know what the effort is going to be successful. So as any point of contact that I can establish, I will use it. At every level, at the leaders level, at the ministerial, sub-ministerial, private, as long as it brings us progress in terms of resolving these, and first of all to
number one, to stop the aggressive actions such as water cannoning and lasers and barrier putting, etc. Alam mo yung iniiyak nitong China, yung hindi nila mauto yung ating bagong Pangulo. O wala akong sinabing iba. Hindi nila mauto. Nilalabanan sila. Ngayon, inabot na ng ating Pangulong si President Bongbong Marcos yung problema na yan. Di ba? May isang mga senador, may isa pang senador na nagsabi na kaya ngayon lang daw nagkaroon ng gulo sa West Philippine Sea. Ngayon lang daw. O paano hindi magkakaroon ng gulo? Inaalmahan na ng Pangulo natin yung ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Noon, hindi pinapansin, itinatago pa nga sa media. Ngayon, binubunyag sa media at nilalabanan. Kinukuha yung mga teritoryong napabayaan. Teritoryo ng Pilipinas na ayaw na ihandang ilaban ng ating Pangulo sa kasalukuyan. Na noong mga ibang administrasyon ay pinabayaan. Itinago pa nga sa media. At baka worst comes to worst, sila pa nga yung dahilan kung bakit malakas ang loob ng China na agawin. Baka nagkabentahan. Sabi ko, baka ha? Baka ito'y sa pantaha lamang, mga utol, espekulasyon. Hindi imposible yun. Diba? Yun yung iniiyak ng China. Dati kaya nila. Kaya nilang ano-anuin yung Pangulo. Ngayon, iba yung Pangulo. Diba? O mag-aabang sila ng bagong Pangulo na papayag. Sana yung susunod na Pangulo ha. Kaya mag-ingat kayo sa pagboto nyo. Baka to longest naman yung susunod. Baka ipamigay naman o benta na yung agaya ni Boy Benta, 'di ba? Ibenta naman yung West Philippine Sea. O dito na ako, 'di ba? Nilalaban harap-harapan, kitang-kita natin kung paano. O sino nagtuluyan nagpapalakas ng sandatahang lakas? Inabot na yung yung problema, inabot na, nagpatong-patong na inabutan ng bagong administrasyon. Ganun lang yun. And secondly, allowing our fishermen to fish. Hirap din ang hinaharap nito ni President Bongbong Marcos. If we can get to that, then we can move to the next step and to see if there is a way to resolve all these claims, and so that we can all go about our business in a peaceful way and continue to try and develop our countries. No, gusto niya i-develop yung ating bansa. Pero ang kinakaharap niyang issue, yung West Philippine Sea, yung sindikato dito, yung Pogo, tapos meron pa mga antay sa kanya na nagrarally at walang ginawa kundi kanya siraan, yung mga bayaran ng ibang bansa. Diba? Ang hirap na hinaharap nito, mga utol. Sobrang hirap. Ano masasabi nyo? Paki-comment na lang. Hanggang doon lang muna. Muli ako si Target Aquiles. Maraming salamat sa iyo, Malds Castle. Maraming salamat sa inyo. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless, at saludo po sa inyo lahat. Maraming. Comment nyo na lang yung inyong opinion at buwisit.